nakapag-decision ka na ba if you're running in 2025? Kasi yung iba nag-uumpisa na, nag-a-announce na yung iba eh. Sila ba Makino? Marami nang mga nagsasabi. Si Senator Trillanes mukhang tuloy na Caloocan Mayor. Ikaw, have you decided na kung anong gagawin nyo in the midterm elections? Honestly, wala talaga. Wala akong plano. Sabi ko nga, di ba, ask me the questions, I'll tell you no lies. Tatandaan yung tinanong ko ni Ed nung huling interview ko, yan ang sagot ko. Walang decision at sa totoo lang talagang wala akong plano sa ngayon. Sir, teka, qualify natin sa ngayon, but you're not ruling it out. Sa ngayon? Well, mahirap naman hulaan mo yung susunod na mga panahon. Yes, sir, that's Hindi true. mo alam kung ano yung mag-obtain na may mga developments na pwede mangyari, pwedeng sa tingin mo, sarili mo, may magagawa ka pa or depende. Yes, Kaya sa ngayon, sinasabi ko talagang walang plano kasi masarap talaga yung buhay ng wala ka ng gulo. Kaya na, libre-libre ako tawag ng tawag si John. Minsan, hindi dinedesma ko kasi... So, nakikinig siya ngayon. Yun. Kasi parang, alam mo... Nakikinig siya ngayon, nagkakamot ang ulo. Pero sir, in that case, what would trigger your interest in going back to public office? Well, una, pagka nanonood ako minsan ng mga nangyayari, namamonitor ko minsan yung nangyayari sa Senate. Through yung mga dati kong staff doon, parang, yun yan, nakikita natin na mayroong mga hindi magandang nangyayari doon sa Senado. Ayoko namang husgahan yung mga bagong senador o yung mga dati kasamahan ko. Pero ang isa talaga namimiss ko doon, yung pag-scrutinize sa budget. Oo nga sir eh. Kaya kung sakali babalik ako, baka yun ang maging dahilan dahil nanghinayang talaga. Ito totoo to, walang bulan to. Nanghinayang talaga ako sa nasasayang na pera. Biglang nagkaroon pa ng AKAP, nagkaroon pa ng kung ano-ano yung lumabas na mga pang social services na mukhang ginagamit lang sa pamumulitika. Alam naman natin yan eh. So kung sakaling merong magbubunsod sa akin, na magtutulak sa akin para mag-decide na tumakbo, siguro yun ang pinakapangunahing dahilan. Dahil nanghinayang na rin ako sa naipundar ko doon sa mga dating staff ko, actually, namimiss ko rin sila dahil nagkalat-kalat na sila dyan. Yung iba, wala na rin sa Senate. Namimiss ko rin yung mga trabaho namin, mga midnight oils, yung hanggang madaling araw kami pagka-budget season. Yun talaga pinaka namimiss ko sa Senado. At yun nga, yung maski pa ba nakakatulong kasi malaki na rin ang natipid ko doon sa over the years, yung 18 years ko sa Senate. Kinuwenta nga ng mga staff ko kung magkano na yung by way of yung mga natanggal naming insertions, yung mga inalis namin na ilagay sa tamang dapat paglagyan. Ang estimate nga nilang, ang lumabas nga estimate nila nasa mga 300 feet over the period of 18 years dahil sa pag-scrutinize sa budget. So, yun siguro, kaya sinabi ko sa ngayon, kung makita ko naman hindi naman na po kailangan doon, ba't pa ako pupunta rin, sakit pa ng ulo. Pero yun nga, dahil, alam mo, mas ito paano, mananatili pa rin tayo. Hindi lang naman ako, kayo rin naman. Pag nakakakita kayong nasasayang yung pera, di ba, ng yung mga taxes natin, yung pera ng bayan, di ba, hindi rin kayo makatulog sa gabi. Kumusta yung political party ninyo ngayon, Senator? Independent ako. Di ba, noong, di ba dati kami na Congressman Alvarez yung magkakasama, pero di ba, iniwan nila ako. Kaya, umpisa na, nag-independent. Walang kwenta talaga ang political party sa Pilipinas. Hindi na ako nadala. So, if and when you do decide to run, Senator, you don't think you need a party? Independent. Dati naman ako independent for the longest time The only political party that I used to know, yung LDP. Yun ang naging political party ko noong 2001. Kasama ko sina Dr. Aloy, sina Lake Ed Angara, sina Tito Soto, yan kami magkakasama doon. After noon, nung umalis sa LDP, wala na ako nakilala o sinamahan ng political party. Until yun nga, nung pinag-uusapan ako ni Congressman Alvarez, pinabuhayin yung Partido Reforma ni dating Secretary De Villa, Rene De Villa. Eh ako, bilib naman ako dyan De Villa, mataas yung pagtingin ko sa kanya. So sabi ko, sige, magandang partido yan. Pero ngayon, kung sakali man, na pagtikin yung ulo ko na tumakbo,
di independent na lang.